Take off your clothes. Utos nga ng lalaki ngayon na nakahiga nga sa kama. Mariing kinuyom nga ng dalagang kasama ng lalaki ang kamay niya dahil ang mga mangyayari ngayong gabi, taliwas sa gusto niya. Sir, pwede po ba akong humingi ng pabor? Tanong nga ni Irene. Tumaas nga ang kilay ng lalaki nang marinig ang bagay na yun. Pero hindi naman alam kung anong sasabihin nga ng babae. Babayaran na nga kita, hihingi ka pa ng pabor? Sad pa nga nito. Inis nga na wika nga ng binata at bumantong hininga ito at muling nagsalita. Okay, fine. What is it? Sad nga ng lalaki. Pwede po bang wag niyo akong halikan sa labi? Sad nga ni Irene. Hindi man maipaliwanag ng binata ang sinabi ng babaeng to, pero nirespeto lang niya ang desisyon ng dalaga at sinimulan na nga ang napagkasunduan. 21 anyos pa lamang si Irene Sandoval nang magdesisyon nga siyang ipagamit ang katawan sa isang mayamang lalaki. Kinailangan kasi niya ng pera para maipagamot nga ang kanyang ina na noon ay nagkaroon nga ng cerebral hemorrhage. Here is the money that we agreed. Walang emosyon nga na wika pa nga ng lalaki. Nilapag niya ang cheque sa ibabaw ng lamesa, saka sinuot na nga ang polo. Nakaupo lang si Irene sa tabi ng kama. Hindi niya lubos maisip na magagawa nga niya ang bagay na yon. Nang lumabas nga ang lalaki, napasulihap si Irene sa mansya ng dugo na nasa bedsheet. Birhen kasi siya, hindi makapaniwala na wala na nga ang pinakaiingat-ingatan niya. I'm sorry, Nay. Wala na po kasi akong maisip na paraan para maipagamot kita eh. Naluluhan na nga na saad ni Irene. Graduating student nun si Irene at sinubukan namang gawin ang lahat para makakalap nga ng salapi. Ngunit bigo sila na makakuha ng sapat na pera para sa operasyon nga ng ina. Gamit nga ang pera na nakuha niya mula sa lalaking yun na paggamot nga ni Irene ng ina at nakapagtapos nga ng pag-aaral. Sa loob ng 2 taon, nakuhang makalimot ni Irene sa mga nangyari. Saad nga ng HR employee, "Congratulations, Miss Irene! Nakapasa ka sa interview. Official ka ng empleyado ng Tan Group Corporation." Pagbati nga sa kanya ng HR. "Naku, maraming salamat po, ma'am." Masayang wika naman ni Irene. Matagal nang pinapangarap ni Irene ang makapasok sa kumpanyang to. Dream company kasi ito ng mga katulad niya. Masaya niyang ibinalita ito sa kanyang ina. "Nay, may trabaho na po ako. Sabi ko sa inyo makakapasa ako." Pagmamalaki pa nga ng dalaga. "Naku, mabuti naman anak, pero dapat sabihin mo sa nanay ang lahat ng gagawin mo, ha?" Sad pa nga nito. Impit na natawa si Irene sa sinabi ng ina. "Nay naman, hindi na po ako bata." Maktol nga niya. "Alam ko anak, pero ayoko lang kasi na may mangyari sa'yong..." "Shh, tama na Nay. Baka ma-stress ka lang dyan. Huwag nang mag-overthink, okay? Di ba napag-usapan na po natin to na hindi na natin babanggitin yan? Nakalimutan ko na nga po yan Sambit nga ni Irene. "Concerned lang ako anak. Ayoko lang na ulitin pa yun." Tumayo si Irene mula nga sa pagkakaupo sa sofa, saka lumapit nga sa kanyang ina na ngayon ay nagtutupi ng mga nilabhan. Niyakap ni Irene ang ina at nilambing. "Alam kong nag-alala kayo, Nay, pero pangako po, sasabihin ko na po ang lahat sa'yo, lahat ng desisyon ko." Pangako nga ni Irene. Napanatag naman ang kalooban ng kanyang nanay. Kinabukasan, masayang pumasok nga si Irene sa trabaho. Unang araw kasi niya ito bilang isang executive secretary. "Good morning, ma'am." Pagbati nga ng empleyado na sumalubong kay Irene. "Good morning." Nakangiting tugon nga ng dalaga. Hindi matanggal ang ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa pagsakay nga niya ng elevator, nandun pa rin ang tuwa. Pagdating nga niya sa 40th floor, agad nga siyang nagtungo sa opisina ng CEO upang ma-orient nga siya ng dating sekretarya. Hingang malalim, Irene. "Kaya mo to." Pagpapalakas nga ng loob ng dalaga. Pumasok nga sa loob ng pinto si Irene. Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita nga ang magandang opisina. Malawak nga ito at talaga namang makikita mo
na sobrang ganda. Kung iisipin, hindi siya mukhang opisina. Hello? Ikaw ba si Irene? Pagputol nga ng isang babae sa pagkamangha niya. Lumingon sa Irene at pinanggalingan nga ng tinig. Opo. Ako nga po. Nice to meet you. Ako si Ana, ang dating sekretary. Mabuti naman at tumating ka na, kanina ka pa hinihintay ni sir. Saad nga ni Ana. Halika na, sundan mo ko. Sumunod naman sa Irene kay Ana. Alam niyang nasa loob lang ng isang opisina. Subalit pakiramdam niya, kanina pa nga siya naglalakad dahil sa lawak nga ng lugar. Maya-maya lang, tumigil nga sa paglalakad si Ana. Pasok ka, utos nga ni Ana. Sige, salamat. Pumasok nga si Irene sa loob. Nakita naman niya agad ang lalaking magiging boss niya. Nakaupo ito sa malawak na office table habang tumitipa sa laptop. Busy yata si sir. Kailangan ko bang magsalita? Mahinang bulungan ng dalaga. Maya-maya lang napansin nga siya ng lalaki, tumigil nga ito sa ginagawa. At saad na nga ni Marvin, nandito ka na pala. Bakit hindi ka nagsasalita? Tanong nga ng binata. Ha? Kasi po... Hindi makapagsalita si Irene. Na starstruck yata siya sa kagwapuhan nga ng boss niya. May dumi ba sa mukha ko? Natatawang sambit pa nga ng binata. Wala naman po sir. Halika, lumapit ka na para may maipaliwanag na ako sa mga dapat mong gawin. Utos nga ng binata. Sumunod naman siya, nagsimulang maglakad si Irene at hindi niya alam kung bakit tila nakita na nga niya ang mukhang yun. Pamilyar na pamilyar. Anyway, ay Marvin Tan, ang CEO ng kumpanyang ito. Pagpapakilala nga niya. You're Irene, right? Opo sir. Mabilis namang gumaan ang loob ni Irene sa boss niyang si Marvin. Tinuro nga nito ang mga gusto at hindi niya gusto pagdating sa trabaho. Hindi naman nahirapan sa Irene na intindihin ito, sa katunayan mas excited pa nga siyang magsimula. Kinabukasan, tutok nga si Irene sa kanyang computer habang nagbabasa ng emails. Maya-maya lang narinig nga niya ang kanyang boss na may kausap sa telepono. Hello Cyrus, where are you bro? Why don't you drop by in my office? Masayang wika pa nga ni Marvin sa kausap. Hindi naman maiwasan ni Irene na tumingin sa binata. Nandito na pala si Sir Cyrus. Wika nga ni Ana habang inaayos nga ang ibang papeles na ito turn over niya. Sino pa si Sir Cyrus? Tanong nga ni Irene. Si Sir Cyrus ang president ng kumpanyang to. Kapatid siya ni Sir Marvin. Paliwanag nga ni Ana. Yun na lang ang naitugon ni Irene sa sinabi ng kaibigan. Makalipas ang ilang oras, pinatawag sila ni Marvin. Irene, maghanda ka ng kape para sa kapatid ko. Gusto ko yung matapang na kape. Utos pa nga ni Marvin. Tumango naman si Irene. Sige po sir. Tulungan ko na siya sir. Sambit naman ni Ana. At dali-daling pumunta ang dalawa sa pantry ng opisina. Bakit parang aligaga si sir? Tanong nga ni Irene. Kasi matagal na niyang hindi nakikita ang kapatid. Perfectionist kasi si Sir Marvin. Gusto niya lahat ng makakabuti sa kapatid niya magawa niya. Paliwanag nga ni Ana. Finally, you're here bro! Malakas sa sigaw nga ni Marvin nang dumating ang inaasahang bisita. Saktong tapos naman ng paghahanda ng dalawang babae. Hawak ni Irene ang kape sa tray at hawak naman ni Ana ang sandwich. Sa paglabas ang dalawa, nakita nila ang magkapatid na masayang nag-uusap sa sofa. Hindi alam ni Irene kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya. Sir, coffee and sandwich po. Pagagaw nga ni Ana sa atensyon ng dalawa. Napalingon naman si Marvin habang naglalakad ang dalawang babae. Hanggang sa maya-maya lang, sunod na lumingon nga ang kanyang kapatid. Nanlaki ang mata ni Irene. Wala sa sariling naibagsak nga niya ang hawak na tray sa sahig. Irene, ayos ka lang? Gulat na sigaw pa nga ni Ana. Sa kadali-dali nga siyang tinulungan. Hindi to totoo. Baka nananaginip lang ako. Saad nga ni Irene sa kanyang sarili. Doon niya napagtanto na ang kapatid ng boss niya ay ang lalaking naka one night stand niya at ang sinasabing presidente ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Ayos lang ako, tugon nga ni Irene. Saka tumayo nga at nagtungong muli
sa pantry upang kumuha nga ng bagong kape. Patuloy siyang umiiwas ng tingin sa kapatid ni Marvin. Ngunit ang binata, hindi mawala ang tingin sa kanya. "Did we met somewhere?" Tuluyang nagtanong nga ang binata nang muling lumapit nga sa Irene sa kanila. Nilapag nga ni Irene ang baso ng kape. Sa katumugon, "No sir," pagsisinungalingan ng dalaga. "Are you sure? You look familiar." Muling wika nga ng binata. Hindi makatugon sa Irene sa sinasabi nga nito. Sa tingin niya namumukhaan talaga niya ang lalaki. "Baka naman kamukha lang, Cyrus." Pagsingit pa nga sa usapan ni Marvin. Nagibit balikat na nga lamang si Cyrus dahil tila hindi rin siya maalala ng dalaga. Ngunit sa kanyang isip, sigurado siyang nakita na nga niya ito. Nung naalala nga ni Cyrus, ang babaeng hindi niya nahalikan sa labi, 2 taon na ang nakakalipas. Hawak ni Irene ang kanyang dibdib nang muli siyang bumalik sa station. "Irene, may problema ba? Kanina ka pa parang wala sa sarili ah." Takang tanong naman ni Ana. "Wala naman po." Maiksi na nga lamang nitong tugon. Maging sa pag-uwi ng dalaga, iniisip niyang lalaking si Cyrus. Tila ang liit kasi ng kanilang mundo at sa ganitong paraan pa talaga sila muling nagkita. "Anong gagawin ko? Hindi naman ako pwedeng mag-resign kasi malaki ang sinasahod ko rito. Kailangan namin to." Naiinis nga na wika nga ni Irene habang nakaupo nga sa kanyang kama. "Hindi Irene, pass is pass. Baka nakalimutan na rin naman niya. Isa pa, mukha siyang playboy. I'm sure marami siyang babae." Sunod-sunod nga na pagpapakalma nga ni Irene sa sarili. Ngunit kahit anong gawin ng dalaga, hindi pa rin matigil ang pag-aalala niya. Samantala kasama nga ni Cyrus ang kanyang no label na karelasyon na si Monique. Matapos pagsaluhan ng isang mainit na sandali, humiga ang dalawa sa kama na may walang nangyari. "By the way, Cyrus, kailan mo ba ako ipakikilala sa parents mo? We've been together for years." Inis na wika nga ni Monique habang sinusuot nga ang damit. "Bakit ba atat-natat ka? Hindi ba pumayag naman na ako sa ganitong setup? Wala sa usapan natin ay ipakilala kita sa pamilya ko." Malamig naman na tugon ni Cyrus. "But Cyrus..." "Stop it, Monique. Ayoko nang marinig pa yan." Inis na wika nga ni Cyrus. Padabog na, tumayo nga ang binata saka pumasok sa shower room at binuksan nga. Agad namang sumunod si Monique upang suyuin nga siya. "I'm sorry, Cyrus. Nagkamali ako." Saad na nga lamang ng dalaga, saka yumakap nga sa likod nito para lamang hindi siya hiwalayan ng lalaki. "It's okay." Malamig na tugon nga lamang ni Cyrus. Mainit yung hinagka ng labi ni Monique, ngunit sa pagpikit nga ng kanyang mga mata, biglang lumabas sa kanyang isip ang mukha ni Irene, dahilan upang maitulak nga niya si Monique. "Aray!" Inis na sigaw nga ng dalaga nang tumama nga ang likod sa pader ng washroom. "Ano bang problema mo, Cyrus?" Sorry." Maiksing tugon na nga lamang ni Cyrus habang nanlalaki ang mga mata. Hindi niya may paliwanag kung bakit bigla na nga lamang niyang naalala ang babaeng yon. "I guess this is really not a perfect timing." Muling wika nga ng binata. "I have to go." Saad nga ni Cyrus saka nagmamadaling nilinis ang sarili at lumabas na nga ng kondo ni Monique. Kinabukasan, kahit nag-aalinlangan, maagang pumasok nga si Irene sa trabaho. Ngayon kasi ang last day ni Ana at kailangan nga niyang matutunan ang mga bagay sa opisina. Ngunit hindi niya akalain na hindi pala si Marvin ang makikita niya sa opisina. "Good morning, sir." Pagbati nga ni Irene sa boss niya. Sa pag-ikot nga ng swivel chair, nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita nga si Cyrus habang ito ay nakangisi. "Good morning, Miss Irene." Mapanukso pa nga nitong wika gamit ang kanyang mababang boses. Kayo po pala, sir." "Hello po, Sir Cyrus." Nautal na nga lamang na wika ni Irene saka nagsimulang lumakad patungo sa kanyang station. "Nagtataka ka siguro kung bakit ako nandito, right?" Wika nga ng binata. "Well, aside from that, I am the president of this company. I just want to inform something." Tumayo si Cyrus at lumapit nga sa kinaroroonan ni Irene.
Nanlaki ang mga mata ni Irene nang marahas nga siyang hawakan ni Cyrus at pinaharap sa kanya. Nagulat nga ang babae at parang tumalon ang kanyang puso. "Sir?" Saad na nga ni Cyrus. "It's you, hindi ba? Hindi ko malilimutan ang gabing yon. It was a wild night between us." Umiwas nga ng tingin sa Irene. Hindi ko po alam yung sinasabi niyo." Isang pagngisi nga ang ginawa ni Cyrus habang tinitigan nga ang dalaga na animoy may pagnanasa. "Huwag ka nang magdanay. Isa kang bayaran, hindi ba?" Tila nagpanting naman ang tenga ni Irene dahil sa narinig. Wala sa sariling nasampal nga niya si Cyrus dahil sa sinabi nito. "Hindi niyo po alam ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin yon, sir." Umiiyak ka na wika ng dalaga. "Akala mo ba ginusto ko yun?" Nanlaki naman ang mga mata ni Cyrus dahil sa ganawa ni Irene. Sa unang pagkakataon, isang babae ang sumampal sa kanyang gwapong mukha. "Anong nangyayari dito, Cyrus?" Nagugulhan naman na tanong ni Marvin. Mabilis na napalingon nga ang dalawa nang marinig nga ang tinig ni Marvin. Mariing pinahiran nga ni Irene ang kanyang luha. Saka agad na tumalikod. Mabuti na lang at hindi nakita ni Marvin ang pagsampal ng dalaga kay Cyrus. Sad na nga lamang ni Cyrus para pagtakpan nga ang babae. Wala naman bro. May tinatanong lang ako dito sa bagong mga assistant." Tugon ni Cyrus sa umayos nga ng tayo at lumakad na nga patungo sa sofa. "Akala ko kung ano na ang pinagtatalunan nyo." Wika nga ni Marvin. "By the way bro, bakit pala gusto mong hawakan ng tong posisyon ko? Ayaw mo na ba sa higher position? Weird." "It's not like that, Marvin. Gusto ko nga ang kahit na anong posisyon." Birong wika nga ni Cyrus. "Gusto ko namang matry ito." Sad pa nga niya. Napangisi na nga lamang si Marvin. "Siraulo ka talaga." Natatawang wika nga ni Marvin. "So ano ang dahilan?" "I just want to experience being an underdog." Sagot naman ni Cyrus. Dahil sa sinabi nga ni Cyrus, napailing na nga lamang si Marvin. Dahil alam niyang hindi niya makakausap ng matino ang kapatid niya. Nagsimulang ipasa na nga ni Marvin kay Cyrus ang mga projects na hawak niya. Isa rito ang isang kumpanya sa Ilocos na kailangan nga niyang asikasuhin. "Bakit ko pa kailangan pumunta doon personally?" Reklamo nga ni Cyrus. "Dahil kailangan mong tumalo sa opening ng kumpanya natin doon. Akala ko ba gusto mo ng position kong to?" Tugon nga ni Marvin. Lihim na napasulyap nga si Cyrus kay Irene na ngayon ay nakatutok nga sa laptop at seryosong nagtatype ng keyboard. Isang pagngisi ang ginawa ng binata nang maisip nga niyang isang bagay. "Kasama ko ba ang sekretary mo sa pagpunta ko doon?" Tanong nga ni Cyrus. Tumangutang si Marvin. "Yes, she needs to check your schedules and meeting of course." "Then, it's all set. I accept this job." Nakangiti at tuwang-tuwa naman ang wika ni Cyrus. Hindi alam ng binata kung bakit kakaiba ang nararamdaman niya para kay Irene. Tila kasi hindi nabibighani ang dalag sa kanyang karisma. Sa halip, sinampal at sinigawan pa nga siya nito. Nagkaroon siya ng kakaibang challenge sa sarili. Kakaiba siya sa lahat ng mga babaeng naghahabol sa kanya. "Po, sir? Sasama po ako sa opening ng branch sa Ilocos?" Gulat na tanong nga ni Irene kay Marvin nang kausapin nga siya nito. "Yes." "Bakit? May problema ba?" Tanong naman ng binata. Napailing na nga lamang si Irene. Mariing napakagat ng labi. Alam kasi niyang baka pag-initan nga siya ni Cyrus doon. Subalit wala naman siyang magagawa kundi ang sumunod lang. Wala naman po sir." Nakayukong wika na nga lamang ng dalaga. "Huwag kang magalala. Hindi naman pilyo si Cyrus pagdating sa trabaho." Tugon nga ni Marvin. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sina Cyrus at Irene sa Ilocos. Isang linggo ang pananatili nila sa lugar na yun. Gabi na, nang marating nga ang dalawa sa kanilang hotel. "This will be your room." Saad nga ni Cyrus kay Irene nang makarating nga sila sa hotel. "Nasa kabilang silid lang ako. Kung may kailangan ka, just call the hotel service." Paliwanag nga ni Cyrus sa dalaga. Thank you po sir." Tugon nga ni Irene habang hindi makatingin nga ng diretsyo sa binata. Isang impit na tawa ang narinig nga ni Irene dahilan upang mapatingin siya
kay Cyrus. Thank you ka dyan. Hindi ko pa rin nalilimutan ang sampal mo sa akin. Inis na wika nga ni Cyrus sa kanya. Deserve. Bulong naman na saad ni Irene. Anong sabi mo? Kunot noong tanong nga ni Cyrus. Wala po. Dagdag nga ni Cyrus. By the way, I was thinking about the thing you said that day. Nagsimulang lumakad nga si Cyrus sa loob ng silid ni Irene. Saka umupo nga ito sa sofa na nasa loob. I just want to make it clear. Hindi ka bayaran, okay? Bakit mo tinanggap yung pera? Mapang-inis nga na tanong nga ni Cyrus. Mariing kinuyom nga ng dalaga ang kanyang kamay sa kadiretsyong tinignan nga si Cyrus. Sir, this is something personal. Kasama pa rin po ba ito sa trabaho ko? Yes, syempre kailangan ko malaman kung ano ba talaga ang sekretary ko. Kung sino ka ba talaga? Employee ka namin. I guess we have the rights to know that. Bukod pa sa background check na ginawa ng HR. We are the owners. Bumuntong hininga sa Irene. Matagal na nga niyang kinalimutan ang bagay na yun. Ngunit ngayon, muli na naman tong binabalik sa kanyang alaala. Ginawa ko po yun dahil sa nanay ko. Sir, nasa bingit po ng kamatayan ng nanay ko that time. Kahit hindi ko po yun ginusto, kailangan kong gawin. Natahimik si Cyrus sa bagay na narinig. Nakatulala na nga lamang siya sa mukha ng dalaga na ngayon nagpipigil nga ng luha. Isang mahabang katahimikan ang pumagitan sa kanilang dalawa. Saad pa nga na Irene, kung wala ka na pong sasabihin sir, maaari na po ba kayong lumabas? Magpapahinga na po kasi ako eh. Pagbasag pa nga ni Irene sa katahimikan. Marahan namang tumayo si Cyrus at lumakad. Ngunit bago nga ito tuluyang lumabas, muli itong nagsalita. Sorry, I didn't know about that. Aniya na nagpakunot nga sa noo ng dalaga. Tuluyang lumabas nga si Cyrus mula sa silid na Irene. Hawak ang dibdib na umupo naman si Irene sa kanyang kama. Totoo ba? Nag-sorry siya? Akala ko talaga puro kayabangan lang alam niya eh. Wika nga sa sarili ni Irene, nagkibit balikat ang dalaga, saka natulog nga sa kanyang kama. Samantala kahit anong ikot nga sa higaan ang gawin nga ni Cyrus, tila hindi siya dinadalaw ng antok. Ang babaeng yun, kung hindi ako nagkakamali, siya lang ang babaeng hindi ko nahalikan sa labi. Ano bang meron sa kanya? Parang mababaliw ako sa kanya. Halo-halong bagay nga ang tumatakbo sa isip ni Cyrus. Maya-maya lang narinig nga niyang pagtunog ng kanyang cellphone. Kumunot ang noo ng binata nang makita nga ang pangalan ni Monique na naka-flash sa screen. Sa unang pagkakataon hindi niya sinagot ang tawag na yon, isang bagay na ipinagtaka ni Monique. Kinumagahan sabay nga na nagtungong dalawa sa company opening ng Tan Group Corporation, isang branch ng kumpanya nila Cyrus. Congratulations Sir Cyrus! Pagbati nga ng mga empleyado na may matataas na katungkulan. Thank you, tugon naman ni Cyrus. Dahil maraming reporter ang nais makalapit kay Cyrus, hindi sinasadyang magtulakan ng mga to. Dahilan upang maitulak nga sa Irene. Agad namang napansin ni Cyrus ang bagay na yun dahil lumalayo na nga rin sa kanyang dalaga. Mabilis na hinawakan nga ni Cyrus ang bewang ni Irene, saka ito hinapit palapit sa kanya. Are you okay? Bulong nga niya kay Irene. Oo, tugon ito. Pakisabi sa mga reporters, hindi na ako tatanggap ng mga tanong. Maikling utos nga ng binata sa mga bodyguards niya. Hinawakan niya ang kamay ni Irene, saka ito hinilang nga patungo sa kotse. Kunot naman ang noon ng dalaga dahil sa kinikilos na nga ng binata. You are my secretary. You should always stay by my side. Paano kung naipit ka sa mga yon? Iritableng wika nga ni Cyrus sa dalaga pero parang nag-aalala nga ito. Naikinatulala nga ni Irene dahil hindi niya inaasahang concerned sa kanya si Cyrus. Sorry sir, sagot na nga lamang niya. Kung may problema ka sa akin, please, set it aside. Huwag mong dalhin ang problema sa oras ng trabaho. Muli nga nitong sabi nga sa babae. Mariin pero parang nagsusumamo. Doon na pagtanto ni Irene na totoo ang sinabi ni Marvin. Seryoso nga si Cyrus
sa oras nga ng trabaho. Samantala mabilis na lumipas ang 1 linggo. Since nandito na rin naman tayo sa Ilocos, I would like to visit some of my relatives, pagaya nga ni Cyrus. Kasama pa rin po ako? Tumangutang si Cyrus. Yes, of course. You are my secretary. Is it still part of my job, sir? Tanong nga ng dalaga. Isang matalas na tingin ang binigay ni Cyrus kay Irene. Stop asking too much questions. Take a rest at alis tayo bukas. Maautoridad nga na wika ni Cyrus saka lumabas ng unit ni Irene. Tignan mo yung lokong yun. Nagtatanong lang naman ako eh. Ani nga ng dalaga. Kinabukasan, umaga pa lang ay nagayos na nga ang dalawa. Saka sila nagtungo sa vegan kung saan nandun nga ang ibang kamag-anak ni Cyrus. Sa pagbukas nga ng kotse, kung saan naroon ng dalawa, isang babaeng lumipat nga sa kanila. Cyrus, ikaw na ba talaga yan? Ani nga ng isang babae. Yes, Miley. Ako nga. Tugon ng binata. It's Mika, you dummy. Natatawang wika pa nga na may pagkasopistikada pero maarting babae. Hindi ka pa rin nagbabago. Playboy ka pa rin. Sinong Miley naman yan? Napakamot na nga lamang ng uro si Cyrus. Baka yung babaeng tinulungan ko ng isang araw. Pagpapanggap niya. I doubt it. Huwag kang magalala. Sanay na ako sa'yo. Maya-maya lang napansin ng dalagang nakatayong sa Irene. Who is she? Bagong babae mo? Tas kilay pa nga nitong tanong. She's my secretary. And soon to be may bagong babae. Natatawang wika nga ni Cyrus. Tila nagpantig naman ang tenga ni Irene dahil sa sinabi ng binata, kaya sumagot nga ito. In your dreams, Cyrus. Pagtawag pa nga ni Irene sa pangalan ng boss niya. Ano bang gagawin natin dito? Let's go. Mabilis na hinawakan nga ni Cyrus ang kamay ni Irene. Saka hinatak nga ito papasok sa loob ng bahay ng kanyang tita. See you around, Monica. Pagpapaalam pa nga ni Cyrus sa kausap. It's Mika! Muling habol nga na sigaw ng babae. Napatawa na nga lamang sila. Sa pagpasok ng dalawa sa loob ng bahay, nagulat ang tita ni Cyrus dahil hindi nito inaasahan ang pagdating ng pamangkin. Cyrus! Sana sinabi mo na pupunta ka para nakapaghanda kami. Sad pa nga ng tita ni Cyrus. Okay lang po tita. Hindi naman po ako magtatagal. Tugon nga ni Cyrus. Naging abala ang mga pinsan ni Cyrus dahil sa hindi inaasang pagdating nga ng pinata. Naghanda nga ito ng kaunting pagkain. Ang laki rin pala ng bahay ng tita mo. Bulong pa nga ni Irene kay Cyrus habang nakaupo ang dalawa sa hapagkainan. What do you expect? Nipahat? Natatawang tugon pa nga ni Cyrus. Tinapunan nga siya ng matalis na tingin ni Irene. By the way, Cyrus, kamusta pala ang kapatid mong si Marvin? He's fine, tita. Malaki na siya. Pabirong wika pa nga ni Cyrus. Napapailing na nga lamang sa Irene sa mga sagot nga nito. Dahil sa dalas na pagsasama nila ng binata, doon niya napapatunayan na playboy at pilyo nga ang lalaking to. Tila wala na nga itong planong maging seryoso sa mga bagay. Oo nga pala iho, wala ka bang planong mag-girlfriend? Yung babaeng lagi mong kasama, girlfriend mo ba yon? Usisang tanong pa nga ng tita ni Cyrus. Si Monique po? No, she's just my friend. Natatawang sambit nga ni Cyrus. Friend? Kunot noong tugon ng tita niya. By the way tita, this is my secretary, Irene. Pagpapakilala nga ni Cyrus kay Irene. Ngumiti naman ang tita niya at tumango. Nice to meet you po. Pilit na nga ang ngiti ng dalaga. Matapos ang hapunan nagpresenta nga na tumulong si Irene sa pagayos nga ng kusina. Kahit tumutol nga ang tita ni Cyrus, hindi ito nagpapigil. Alam mo Cyrus, gusto ko ang araw ng sekretary mo ngayon. Hindi katulad ng mga dati mong sekretary. Panimulang wika nga ng tita ni Cyrus habang nakaupo nga ang dalawa sa sofa. Ganun ba tita? Para sa akin normal lang naman siya. I guessed she's different. Mabait siya. Ngumiti si Cyrus at hindi na nga sumagot pa. Wala sa sariling napasulyap nga sa kinaroroonan ni Irene si Cyrus. Nang makita nga ni Cyrus ang pagngiti ni Irene sa mga kasambahay, hindi alam ng binata kung bakit tila may kakaibang dating
ang ngiti na yun sa kanya. Sa paglalim ng gabi, nagdesisyon ngang umuwi ang dalawa sa kanilang hotel. Uuwi na tayo bukas. Magpahinga ka ng mabuti. Utos nga ni Cyrus kay Irene habang nakatayo nga ang binata sa harap ng pinto ng dalaga. Opo, tugon naman ni Irene. Irene, hindi alam ni Cyrus kung bakit wala sa sariling nabanggit niya ang pangalan ng dalaga. Sir, may sasabihin ka pa? Tanong nga ng babae. Mariing na palunok naman si Cyrus, saka ngumisi. Wala, never mind. Good night. Mabilis niyang wika saka nagtungo na nga sa kanyang silid. Tignan mo yun, ang weirdo talaga kahit kailan. Kinabukasan balik opisina na nga ang dalawa at tulad ng dati, maagang pumasok nga si Irene. Iba rin kasi ang dedikasyon nito sa trabaho. Kumunot ang noon ng dalaga nang makitang si Marvin na ulit, ang kanyang boss. Kung minsan nalilito na talaga siya sa ginagawa ng dalawa, pwede ba yun sa kumpanya? Papalit-palit ng posisyon? Good morning po Sir Marvin. Pagbati nga ni Irene sa pagpasok nga niya sa loob. Good morning Irene. By the way, may sakit ang kapatid ko, kaya hindi siya nakapasok ngayon. Kamusta pala ang opening na dinaluhan niyo? Sunod-sunod pa nga na tanong nga ni Marvin. Maayos naman po sir. Naging smooth naman po ang lahat. Maiksing tugon nga ni Irene. Matapos ang kumustahan, nagtungo na nga si Irene sa kanyang station. Hindi mawala sa isip ng dalagang sinabi ni Marvin sa kanya na may sakit si Cyrus. May sakit si Cyrus? Ano kayang nangyari dun? Wait naman. Hindi maintindihan ni Irene kung bakit tila nag-aalala siya sa binata. Makalipas ang ilang oras, inayos na nga ni Irene ang kanyang gamit dahil handa na nga siyang umuwi. Irene, pwede ba ako makisuyo? Tanong nga ni Marvin nang lumapit nga ito sa kanya. Sure po, ano po yan sir? Tugon ng dalaga. Pwede mo ba itong idaan sa kondo ni Cyrus? Porridge to and medicine. Sigurado kasing hindi na naman kumain yon at hindi uminom ng gamot. May pagkapasaway kasi yun eh. Nag-aalalang wika pa nga ni Marvin. Nag-aalangan man, pero wala namang magagawa si Irene. At isa pa, nag-aalala din naman siya para sa lalaki. Wala po ba siyang kasama sa bahay? Tanong na nga lamang niya. Wala. He lives alone dahil wala nga siyang gustong kasama. Ayaw niyang tumira sa mansyon. Ako sanang pupunta sa kanya ngayon but I need to attend a meeting. Hindi ko naman pwedeng i-cancel to. Paliwanag nga ni Marvin. Kinuha nga ni Irene ang box kung saan nakalagay nga ang pagkain ni Cyrus, saka nagbigay nga ng ngiti sa kanyang boss. Sige po sir. Ako na pong maghahatid nito. Ako nang bahala. May pagbibilin pa po ba kayo? Ani nga ng dalaga. Umiling naman si Marvin. Thank you Irene. Wala na. No problem po sir. Matapos ngang ibigay ni Marvin ang address ni Cyrus, agad nagtungo ang dalaga sa kondo nito. Sir? Sir? Pagtawag nga ni Irene mula sa labas ng pinto. Maya-maya lang marahan nga itong bumukas at bumungad nga sa kanya si Cyrus na ngayon ay naka-hooded jacket at nakapajama. Ikaw pala. Maiksing tugon nga ni Cyrus. Anong kailangan mo? Pinapabigay po ng kapatid niyo sir. Wika nga ni Irene. Tumama nga ang tingin ni Cyrus sa hawak ni Irene sa kanya ito kinuha. Salamat. Maiksing nga niyang tugon. Akmangalis na nga sana si Irene nang makarinig nga siya ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng unit. Cyrus? Cyrus! Gulat na sigaw nga ng dalaga nang makita nga niyang bumagsak pala sa sahig si Cyrus. Nagmadali nga siyang pumasok sa loob at inalalayan ngang tumayo ang pinata. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nga nito. Sa paghawak ni Irene sa kanyang braso, nagulat ito nang maramdaman ang mainit na katawan ng binata. Inaapoy ka ng lagnat Sad nga ni Irene. Ayos lang ako. Tugon naman ni Cyrus na halos hindi na nga makatayo. Inalalayan nga ni Irene si Cyrus patungo sa silid nito at tuon na nga hiniga ito sa kama. Ano bang nangyari? Bakit mo ba pinapabayaan ang sarili mo? Nainis nga na wika ni Irene. Napakamot na nga lamang ng ulong dalaga, alam niyang hindi naman niya maaaring iwan ng ganito si Cyrus. Dahil dito wala nga siyang nagawa
kundi ang magpaalam sa nanay niya na hindi nga siya makakauwi ng gabing yun. Buong gabing inalagaan ni Irene si Cyrus, kahit hindi naman ito parte ng kanyang trabaho. At dahil nga mainit nga si Cyrus, nakahiga nga lamang ito. Kumuha nga ang babae ng maligamgam na tubig at saka bimpo at pupunasan nga niya si Cyrus. Pero habang pinupunasan na nga niyang katawan nito, wala siyang choice kundi tanggalin ang polo nga ni Cyrus. Akala mo naman, hindi itong nakuha na stand niya. Dahil lang pupunasan na nga niya ang abs nito, napapapikit pa nga siya dahil parang nakakaakit nga ang six-pack abs nito. Nagulat na nga lamang ang babae nang pinapadaan na nga niya ang bimpo sa katawan ni Cyrus. May biglang humawak sa kanyang kamay. Sabay sabi nga ni Cyrus sa mahinang boses, "Tsinachansingan mo lang ata ako eh." Bigla tuloy parang napasong ang babae at biglang tinanggal nga ang kanyang kamay sa bimpo na nasa katawan nga ni Cyrus. "Ano? Sira ulo ka ba?" Magmamaktol pa nga ang babae pero nagulat nga siya nang biglang hinawakan ni Cyrus ang kamay niya at hinila nga siya. Dahilan nga, para nga mapaibabaw nga ang babae sa katawan ni Cyrus. At doon, hinalikan nga ni Cyrus ang babae at ramdam nga ni Irene ang init nito. Wala na nga lamang siyang magawa kundi tumugon nga sa halik ni Cyrus. Na ang totoo hindi naman talaga nila nakalimutan nang magkahiwalay sila. Kinaumagahan, nagising si Cyrus na mabuti na nga ang pakiramdam. Sa paglingon nga niya sa tabi ng kama, nagulat siya nang makita nga si Irene na natutulog. Anong ginagawa niya rito? Kunot noong tanong ni Cyrus. Sa paglibot nga ng paningin niya, nakita niya ang bimpo at tubig na ginamit nga ni Irene upang siya ay magdamag ng punasan. At naalala na nga niyang nangyari. Wala sa sarili nga ngumiti ang kanyang labi sa kanakaramdam ng kakaibang init nga sa puso niya. Kung ganun, hindi talaga siya umalis. Inalagaan niya talaga ako pagkatapos ang nangyari. Hinawakan pa nga ng binata ang labi niya pagkatapos hinawakan nga ang buhok ni Irene saka ito marahang sinuklay dahilan upang magising ang dalaga. Cyrus, gising ka na pala. Ayos ka na ba? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Irene dahil sa sobrang pag-aalala. Maayos na ang pakiramdam ko. Salamat ah. Tugon naman ni Cyrus sa malumanay na boses. Huminga ng malalim si Irene sa narinig nga nito. Hay, salamat naman kung ganun. Nagtama ang paningin ng dalawa sa isa't isa. Nanatili lang na nakangiti si Cyrus habang nakatingin nga ng diretsyo sa dalaga ng maalala nga ang nangyari sa kanila kagabi. Sa unang pagkakataon kasi, may isang tao na nagmalasakit nga sa kanya bukod sa kanyang kapatid. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman nga niya ito sa isang babae. Madalas kasi, mga maaarte at manggagamit nga ang lumalapit sa kanya at naghahabol. Teka, may dumi ba yung mukha ko? Tanong pa nga ni Irene sa kahinawakan nga niyang kanyang pisngi. Maya-maya lang, napansin nga niyang magulo ang buhok niya. Ay, sorry, mukha pala akong bruha. Baka natakot ka na. Pagbibiro pa nga ni Irene, para nga matapos naman ang awkwardness ng araw na yon. Natigilan nga si Irene sa pag-aayos nga ng buhok nang bigla nga siyang yakapin ni Cyrus. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa ginawa niyo. Cyrus, pwede bang hayaan mo muna akong yakapin ka? Nang ganito, malambing nga natinig nga ni Cyrus. Naisa na ng dalaga na magprotesta. Subalit may kung ano sa kanyang kalooban ang nagsasabing hayaan na niya ang binata. Kung tutuusin, pumayag din naman siyang magpahalik nung gabing yon. Baka dala lang din ito nang mataas na lagnat niya ulit. Wow, what a scene! Nagulat nga sila at sabay na napalingon ng dalawa nang marinig nila ang tinig ng isang maarteng babae. Monique? Kunot noong wika nga ni Cyrus. Kaya naman pala hindi ka sumasagot sa mga tawag ko dahil nakikipaglampungan ka rito. Sino na naman yan? Bago mo? Na pastime? Sunod-sunod nga nasambit nga ni Monique. Bumuntong hininga si Cyrus. Saka bumitiw nga sa pagkakayakap kay Irene. It's none of your business, Monique.
Napangisi ang babae. How come it's none of my business? I'm your... You're my what? Nakangising wika nga ni Cyrus na tila hinahamon nga ang babae. Mariin na napalunok nga si Monique nang maalalang wala silang label ni Cyrus. Excuse me. Pagputol nga ni Irene sa alitan nga ng dalawa. Agad na kinuha nga ni Irene ang bag niya, saka mabilis na umalis nga sa loob ng unit ni Cyrus. Hindi lumingon ang dalaga kahit ilang beses nga na tinawag ni Cyrus ang kanyang pangalan. Sa paglabas ni Irene, hindi niya maintindihan kung bakit nananatiling masikip nga ang kanyang dibdib. Nang makita niya kasi si Monique, tila may kung anong bagay nga ang kumirot sa puso niya. Siya pala si Monique. Wala sa sariling sambit naman ni Irene. Nagmadaling tumawag nga ng taxi ang dalaga upang umuwi nga sa bahay. Kinabukasan tulad ng dati, pumasok sa Irene sa opisina na ani may walang nangyari. Are you okay? Bungad ng tanong nga ni Cyrus nang makaupo nga sa Irene sa kanyang pwesto. Yes po sir, okay naman po. Nakangiting tugon nga ng dalaga. Ikaw, okay ka na ba? Ngumiti lang si Cyrus na ani may kinikilig nga sa tanong ng dalaga. Yes, I'm more than okay. Masaya ako't na lamang maayos ka. Nangakmang babalik na nga sana si Cyrus sa kanyang pwesto, muling nagsalita si Irene. Ano nga palang nangyari kahapon sa inyo ni Monique? Kamusta? Kumunot nga ang noon ni Cyrus sa tanong na yun. Ngunit maya-maya lang napangiti siya. Pinauwi ko siya. Bakit nagsiselos ka ba? Pili yung tanong pa nga ni Cyrus. Ano? Selos? Bakit naman ako magsiselos? Mabilis sa pagtanggi ng dalaga. It's okay. Normal lang yan. Huwag kang mag-alala, manikis siya sa pastime. Ani nga ni Cyrus na nagpakirot nga ng puso na Irene. Paano mo nagagawang sabihin ang bagay na yan? Sarap ng isang babae. Napakunot noo nga si Cyrus. Huh? What do you mean? Tanong nga nito. I mean sir. Proud pa po kayo na she's just a pastime while I can see how much she loves you? Hindi nakasagot si Cyrus. Pakiramdam niya, nasaktan nga niyang dalaga dahil sa sinabi nito. Magsisimula na po ako magtrabaho, sir. Baka gusto niyo pong bumalik sa pwesto niyo. Ani nga na Irene. Diretsong tumipa nga ng mga letrang dalaga. Ngunit dahil nga sa sinabi nito tila nabuksan ang isip ni Cyrus tungkol sa mga bagay na kanyang nasabi. Kinagabihan nagpakita nga si Cyrus kay Monique upang linawin nga ang tungkol sa kanila. Salamat naman at naisipan mo pa akong tawagan. So what now? It's very unusual na sa restaurant tayo nagkita. Monique, gusto kong tapusin na natin kung ano man ang meron tayo. Maybe, nami-misunderstand mo ang lahat. Natulala si Monique sa sinabi ng binata. Are you kidding me? Pagkatapos mong pagsawaan ng I know. I'm sorry, Monique. Natulala si Monique. Ito ang unang beses na marinig nga niyang mag-sorry si Cyrus. Napangisi siya. Dahil ba sa babaeng yun? Mariing napalunok nga si Cyrus at hindi nga nakapagsalita. I knew it. Sino ba siya? Bakit ganito na lang ang dating niya sa'yo? Irritableng wika pa nga ni Monique. I don't know, but something inside me has changed because of her. Sinserong tugon nga ni Cyrus. So I'm very sorry, Monique. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, but then for the first time in my life, I want to be serious. I'm so sorry, pangako babawi ako sa ibang araw. Napakunot noo si Monique. Serious with her? So ano ako? A joke? Monique. Mabilis na tumayo ang dalaga at saka kinuha nga ang bag nito sa upuan. Bahala ka, Cyrus. Pero hindi kita hahayaang maging masaya. Buliyaw pa nga ni Monique bago tuluyang umalis. Lumipas nga ang ilang araw. Pinatunayan nga ni Cyrus kay Irene na nagbago na nga talaga siya. Seryoso si Cyrus sa pagsuyo nga sa dalaga. Isang bagay na ayaw nga ni Irene. Sir, ano po bang ginagawa nyo? Bakit lagi na lang kayong nagbibigay ng kung ano-ano? Hindi ko kailangan ng mga bagay na yun. Wika nga ni Irene habang nasa loob na ng opisina at kinokompronta si Cyrus. Hindi pa ba halata? I'm courting you, Irene. Paliwanag nga ni Cyrus. Napakunot noo si Irene. Courting?
Teka, pumayag ba ako? Saad pa nga ng babae. No, pero I guess, doon din naman pupunta yon. I mean, ano pa bang hahanapin mo sa akin? Gwapo na ako, mayaman pa. Parang nagmamayabang pa nga na saad nga ni Cyrus. Napairap na nga lamang si Irene, saka tumalikod. In your dreams, tugon nga ng dalaga. Sa kanyang boss. Sa pagtalikod ng dalaga mayroong ngiti sa kanyang labi. Kinabukasan, nagulat nga si Irene nang bumisita nga si Cyrus sa bahay nila. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong nga ng dalaga. Nandito ako, para ligawan din ng mommy mo. Di ba nga, mom? Kindat pa nga ni Cyrus sa nanay ni Irene. Mabuti na nga lamang. Wala nga doon ang pinakatatago-tago nga niyang sikreto. Oo, may isang malaking sikreto ngang tinatago si Irene na hindi pwedeng malaman ni Cyrus. Mabuti na lamang ipinagkatiwala nga niya ang kanyang anak na si Irish sa kaibigan nga niya. Tumango na nga lamang ang nanay ng dalaga na animong masaya sa inaasal ng binata kung isipin isang makulit na manliligaw nga si Cyrus. Yan ang kanyang ina at si Cyrus nagsasaya na nagkukulitan samantalang si Irene kabang-kaba nga dahil baka mamaya bigla palang dumating ang kanyang sikreto. Nay, bakit pinapasok mo yan dito? Nagtatakang tanong tuloy ni Irene. Anak, kasi mabait naman siya eh. Tugon ng nanay ni Irene habang nakangiti. Wala nang nagawa pang dalaga kung hindi ang tagapin na nga lamang sa bahay nga si Cyrus. Ngunit dahil sa ginawa niyang yun, mas nakilala niyang binata, tila mas close pa nga ito sa nanay niya. Tinawagan nga ni Irene habang nagkakasiyahan nga sila ang kanyang kaibigan. Napupuntahan na nga lamang niya mamaya ang kanyang anak na si Irish, pero hindi pa pwede ngayon. Kailangan munang makauwi ni Cyrus at pumayag naman ang kaibigan ni Irene. Ay, salamat. Makalipas nga ang ilang oras. Ingat ka sa pag-uwi. Nakangiting kunwari nga na wika nga ni Irene sa binata nang lumabas nga sila ng bahay. Pero ang totoo, gustong-gusto na nga niyang makaalis talaga si Cyrus dahil gusto na nga rin niyang magmadali para nga sunduin ang kanyang anak. Sige, huwag ka nang magpuyat ha. Matulog ka na. Paalala pa nga ng binata. Ngunit kahit na anong pagpapaalam ng dalawa sa isa't isa, tila walang nais umalis. Irene, gusto ko lang sabihin na seryoso ako sa'yo. Pahabol pa nga ni Cyrus. Napangiti si Irene dahil alam niya sa sarili na sincere nga ang sinabing yun ng lalaki. Alam ko, Cyrus. Aniya, nagkatinginan nga ang dalawa na animoy sila lang ang tao sa paligid. Sa pagpasok nga ni Irene sa kanyang bahay, seryosong bumungad nga ang kanyang ina sa harap ng pinto. Irene, sabihin mo sa akin, siya ba ang... Opo, Nay. Siya nga po ang boss ko at siya rin po yung lalaking yon. Saad nga nito. Mariing napalunok nga ang nanay niya dahil sa narinig. Napakaliit nga naman talaga ng ating mundo. Wika nga ng kanyang ina. Pero anak, paano na yun? Paano mo maitatago ang... Ma, darating din yung tamang panahon para masabi ko po sa kanya. Pero sa ngayon, kailangan ko po munang ihanda ang sarili ko pati na rin po si Irish. Saad nga nito. Nang biglang lumapit na nga sa kanya ang kanyang anak. Mama, namiss po kita. Sobrang busy po kayo nitong mga nakaraang araw, kaya po hindi po tayo masyadong nakakapag-banding. Madalas po kasama ko po si tita. Niyakap nga ni Irene ang kanyang anak. Pasensya ka na, anak ha. Sobrang naging busy kasi si mami sa trabaho this past few days eh. Huwag ka mag-alala, babawi ako sa'yo. Saad pa nga nito at napayehe na nga lamang ang bata. Pinapasok na nga muna niya ang bata sa kanilang kwarto para makapag-usap nga sila ng kanyang ina. Maituloy nga ang pag-uusap nila tungkol nga kay Cyrus. Napayuko nga si Irene sa harap nga ng kanyang nanay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng kanyang nanay. Mahigpit nga niyang niyakap ang dalaga. Mahal mo na ba siya, anak? Tumango nga muli si Irene. Hindi ito makapaniwala
na sa ganitong paraan pa nga magkikita ang dalawa. Alam mo, pakiramdam ko hindi naman masamang tao si Cyrus. Nung nakilala ko siya dito nung nakaraan, nung pumunta siya dito nabuti na lamang wala si Irish. Siguro nakatadhana na makilala natin siya. Siguro hindi lang dahil sa inyong dalawa, kundi dahil nga sa anak niyo. Alam mo, madalas din nagtatanong ang anak mo tungkol sa ama niya. Nagkakaroon na rin siya ng edad, kaya alam na rin niya na usisahin ng ganung mga bagay, kaya dapat ihanda mo na ang sarili mo. Opo, Nay. Maraming salamat po. Sad nga nito. Siguro nga po, Nay. Kaya kami pinagtagpo muli ng tadhana. Ano pa man ang maging desisyon ni Irene, susuportahan daw ito ng kanyang ina. Sa paglipas ng mga araw, mas napapalapit pa nga ang loob ni Irene kay Cyrus. Ilang beses nga rin niyang sinubukang sabihin ang tungkol kay Irish, pero nawawala naman siya ng lakas ng loob. At parang hindi pa nga yun ang right timing. Irene, pwede ba kitang invite mamaya? Tanong nga ni Cyrus sa dalaga. Para sa naman? Tugon nga ni Irene habang abala nga sa pag-aayos nga ng mga dokumento sa loob ng opisina. I just want to be with you. Wika pa nga ni Cyrus. Kumunot ang noon ng dalaga sa katumingin kay Cyrus. Please, pakiusap pa nga nito. Napangiti nga si Irene dahil sa pagpapakyut nga ni Cyrus. Napailing na nga lamang siya sa katumugon. Sige na nga. Matapos nga ang araw sa opisina, nagtungo nga ang dalawa sa isang restaurant malapit sa tabing dagat. Doon sinulit nga ng mga tuwang gabi kasama ang isa't isa. Irene, I want to tell you something. I know suntok sa buwan ang itatanong ko pero handa akong tanggapin kung ano man ang desisyon mo. Sunod-sunod nga na wika nga ni Cyrus, marahang hinawakan nga ng binata ang kamay ni Irene. Magsasalita na nga sana si Cyrus nang biglang nakita nga niyang nagring ang telepono ng babae na nakapatong nga sa lamesa. Nang makita nga ng babaeng tumatawag, agad nga niya itong hinablot at itinago nga kay Cyrus. Nagtaka tuloy ang lalaki dahil parang weird ang naging aksyon nga ng babae na para bang may tinatago ito o kaya tinatago nga nito ang kung sino man na tumatawag sa kanya. Pasensya na sagutin ko lang to. Aligaga nga na saad nga ng babae at tumango-tango na nga lamang si Cyrus habang nakakunot ang noo. Sa dekalayuan kausap nga niya ang kanyang anak na tumawag nga sa kanya. O anak, may problema ba? Mommy, hindi ka po ba uuwi? Akala ko po uuwi po kayo ng maaga tapos magkakasabay po tayo sa dinner eh. Pero hindi nyo na naman po tinupad yung pangako nyo. Promise nyo po sa akin sabay po tayo ngayon kasi miss na po kita. Napabuntong hininga nga ang babae. Anak, baby, I'm sorry. Nag-overtime kasi si mommy ngayon pero huwag kang mag-alala, promise. Babawi talaga ako sa'yo. Sorry na talaga anak, huwag kang mag-alala. Gusto mo bilhan na lang kita ng toys? O kaya food, anong favorite food mo? Ice cream, diba? Bibilihan kita noon. Sad pa nga nito. Medyo may narinig nga si Cyrus sa binanggit ng babae pero ang narinig lamang niya ay baby. Nagtaka tuloy siya. Hindi niya alam. May nobyo ba ang babae? Tanong nga sa kanyang isipan pero kung may nobyo ito bakit hindi niya nakikita? Nagtataka na nga talaga si Cyrus pero sa isip-isip niya hindi siya mag-give up. Ipaglalaban nga niya ang kanyang nararamdaman para sa babae. Napayehi na nga lamang si Irish sa sinabi nga ng kanyang ina at sabi nga nito, Hihintayin po kita, Mommy. Promise mo po yan ah. I love you. Ingat ka po. Nagtataka man pero winaglit na nga lamang ni Cyrus ang kanyang iniisip dahil sa pagkakakilala nga niya kay Irene, hindi naman siyang ganong klase ng babae na manloloko. Kaya naman, tinuloy na nga nila ang kanilang pag-uusap kahit na kinakabahan nga ang babae, samantalang si Cyrus naman nagtataka pa rin. Pasensya ka na ah. Who's that? Biglang tanong nga ni Cyrus. Wala. Kaibigan ko lang. Sad nga nito. Nagtataka man pero binigyan naman niya ito ng benefit of the doubt. Kaya nga itinuloy pa rin ni Cyrus ang kanyang plano.
Gusto ko sanang ituloy yung sasabihin ko. Dapat. Irene, will you be my girlfriend? Diretsahan at sincero naman na tanong ni Cyrus. Ganun kalaki ang tiwala niya kay Irene, kaya pinagpatuloy nga niya yun. Napalunok naman si Irene. Alam niya sa sarili na mahal nga niya ang binata, kaya kahit takot nga siya sa maaaring mangyaring ngumiti nga ito, tumugon. Yes, maiksing tugon naman ni Irene. Seryoso? Hindi makapaniwalang wika pa nga ni Cyrus. Tumango si Irene at tanging ngiti lang ang ginawa nito. Mahigpit na niyakap nga ng binata si Irene. Nagsimulang kumalat nga ang fireworks sa langit. Sabay na nanood nga ang dalawa. Mag-holding hands pa nga at pinagsamahan ang isang masaya at mainit na gabi. Sa paglipas ng ilang buwan, naging masaya at maayos naman ang relasyon ng dalawa. Although hindi pa nga rin nakakabuelo si Irene sa gusto nga niyang ipagtapat sa lalaki. Si Irene ang unang babaeng pinakilala din ni Cyrus sa kanyang pamilya at tuluyang nagbago ang binata. Sa nakita nga ni Irene, nakita niya na mukhang matatanggap nga ng pamilya ni Cyrus si Irish. Na pagtanto niya na mabuti nga ang pamilya ni Cyrus. I'm so happy na for the first time may pinakilala ka na sa amin, Cyrus. Mukhang magkakaroon na nga talaga ako ng manugang. Masaya at dire-diretso pa nga na wika nga ng mommy ni Cyrus. It's nice to meet you, Irene. Hindi ko akalain na ikaw ang makakapagpauwi sa anak ko rito sa mansyon. Muli nga nitong saad. Napangiti si Irene. Nice to meet you din po, tita. Nahihiyang tugon nga ni Irene habang nasa harap nga ng hapagkainan. By the way, Cyrus, congratulations sa mga achievements mo as company's president. Balita ko, mas malakas daw ang takbo ng company ngayon. Wika naman ang daddy ni Cyrus. Ako pa ba, Dad? Kahit nagbago na nga si Cyrus, hindi pa rin mawawala ang taglay nitong kayabangan. Matapos ang masayang dinner, kasama ang pamilya ni Cyrus, nagtungo ang dalawa sa kondo ng binata at sandaling nagpahinga sa penthouse. At dito na nga balak ni Irene na sabihin nga ang kanyang sikreto. Tignan mo yun oh, hindi ba big dipper yun? Saad nga ni Irene habang tinuturo nga ang constellation. Oo nga, ngayon ko lang nakita na mas malinaw yan. Baka dahil mas malinaw ang mata ko ngayon. Pambobolang wika pa nga ni Cyrus sa katumingin kay Irene. Sira ulo. Natatawang wika nga ni Irene. Kasalukuyang nakahiga ang dalawa sa isang carpet na nasa penthouse ng kondo. Pero seryoso, Irene, simula nang nakilala kita, namulit ang mata ko sa totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Hindi man ako malinis sa tao, handa akong maging malinis para sa'yo. Tila may kung anong init ang naramdaman nga ni Irene nang marinig ang salitang yon. May biglang naalala naman si Irene na itanong nga sa lalaki. Cyrus, paano kung biglang may malaman ka na sikreto ko? Matatanggap mo pa kaya ako? Magagalit ka ba sa akin? Napakunot noon naman si Cyrus. Pero saad nito, kahit ano pa yan. Mahal kita, kaya tatanggapin ko. Basta hindi mo sinasadya. At may valid reason ka kung bakit mo nagawa yun. Saad nga ni Cyrus. Nagtama nga ang mata ng dalawa at tuluyang nilamon nga ng pagmamahal. Unti-unting lumapat nga ang labi ni Cyrus sa labi ni Irene. Ito ang unang beses manahalikan nga niyang babae sa labi. Isang napakainit nga na halik. Dahil nga sa mapusok na damdamin, hindi na malaya ng dalawa na pumasok nga sila sa loob ng silid nga ni Cyrus at doon pinagsaluhan muli ang init ng gabi. Kinabukasan, hinanda nga ni Cyrus ang lahat para kay Irene. Bumili siya ng sing-sing dahil nais na nga niyang pakasalan ang dalaga. Ngunit hindi niya akalain na isang bagay ang hahadlang sa pagmamahalan nila ni Irene. Ano yan? Sing-sing? Tanong nga ni Marvin sa kapatid habang nasa loob nga ng opisina. Yes, I think I am ready to settle down. Seryosong tugon ni Cyrus. Kailangan ko lang ng perfect timing para mag-propose sa kanya.
Sumilay nga ang ngiti sa labi ni Marvin. Nag-matured ka na talaga, Cyrus. Ngayon lang kita nakita na ganyan. And I'm proud of you. Sad pa nga nito. Nakitang seryoso nga ang isang tao kaya sobrang proud nga si Marvin sa kanya. I guess Irene is really your destiny. Sad pa nga nito. Thank you bro. Huwag kang mag-alala. Best man ka sa kasal ko. Natatawang wika pa nga ni Cyrus sa kapatid. Mabilis na tinago nga ni Cyrus ang hawak na box nang pumasok nga si Irene sa loob ng opisina. Kunot noo ang dalaga nang makita nga ang magkapatid na nakatingin sa kanya. Oh, bakit parang nakakita kayo ng multo? Natatawang wika pa nga ni Irene. Hindi. Ano kasi? We are just talking about business. Pagsingit pa nga ni Marvin sa usapan. Makalipas ang ilang oras, handa na nga sana si Cyrus na imbitahan nga si Irene na kumain nga sa labas. Nang maramdaman nga niya ang pagring ng kanyang cellphone. Kumunot ang noon ng binata nang makita ang pangalan ni Monikrito. Hindi niya sinagot ang tawag na yon. Ngunit maya-maya lang, nakatanggap nga siya ng isang mensahe mula nga sa babae. I want to talk with you. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Muli nga niyang binaliwala yun subalit muli itong nag-message. May importante akong sasabihin sa'yo. Kailangan mong makipagkita sa akin. Manlaki nga ang mata ni Cyrus sa nabasa. Kilala niya si Monique at alam niya na meron talaga itong gustong sabihin sa kanya. Wala siyang nagawa at walang sinayang na sandali. Agad nagtungo nga si Cyrus kay Monique kahit labag nga ito sa loob niya. Pagdating nga niya sa kondo ng dalaga, nakita nga niya itong nakasuot ng lingerie at may hawak pang alak. Finally! Akala ko hindi mo na ako pupuntahan. Ano bang kalokohan tong iniisip mo, Monique? Come on, Cyrus. Alam kong baliw na baliw ka sa Irene na yun. Pero hindi mo man lang nalaman na niloloko ka pala niya at may sikreto pala siyang tinatago. All this time pinagmumukha kanyang tanga pero okay lang sa'yo? For the last time, drink with me. Bago ko sabihin ang problemang yun. Sunod-sunod pa nga na wika nga ni Monique. You're crazy. Inis na wika lang ni Cyrus. Saka mabilis nga na tumalikod. Cyrus, please. I promise. Pagkatapos ng sasabihin ko, baka ako nga ang piliin mo eh. Sunod-sunod nga na wika ni Monique. Sabay nga sa pagluha niya. Naawa naman si Cyrus sa dalaga kahit papaano dahil may pinagsamahan sila at naging magkaibigan din kahit na papaano. Dahil dito, pumayag nga siya sa nais ni Monique at nanatili nga muna siya doon dahil may sasabihin nga rin daw ang babae. Nag-inuman nga muna ang dalawa pero si Cyrus hinahayaan nga lamang ang dalaga na uminom. Hindi siya umiinom dahil baka may balak pang ang pangit si Monique at ayaw nga niyang masira ang relasyon nila ni Irene. So ano nang sasabihin mo? Kanina pa tayo dito ah. Medyo masungit na nga nasaad ni Cyrus. You know what? Relax. Pag nalaman mo na to, paniguradong hindi ka na magiging nobyo pa ni Irene. Ano na nga yun? Alam mo bang may anak si Irene? Sagot nga nito, pero parang hindi naman nagtaka si Cyrus. May anak si Irene. Yun ang nalaman ko sa investigasyon ko sa kanya. So? Parang wala nga pakialam na saad nga ni Cyrus. Cyrus, nababaliw ka na ba? Sinasabi ko sa'yo na ang babaeng gusto mong pakasalan at ang babaeng mahal mo may anak na at tinatago niya sa'yo. Hindi ka man lang ba magagalit? Saad pa nga nito. I knew about it. Nagulat nga si Monique. Tila wala na ngang hindi alam si Cyrus tungkol sa babaeng minamahal niya at wala na nga talagang atrasan ang pagpapropose nga ni Cyrus kay Irene. Okay lang yun sa'yo? Tanong pa nga nito. Of course, mahal ko si Irene at kahit na anuman tatanggapin ko, lalong-lalo na kapag may rason man ang sikretong tinatago niya sa akin. Ganun talaga ang pagmamahal. Nababaliw ka na. Diyan ka na nga. Nainis na nga si Monique at pumasok na nga lamang sa restroom dahil naiinis nga siya kay Cyrus. Pagkatapos nga nung nag-decide na nga lamang si Cyrus
na umalis na nga sa room na yon at umuwi na nga. Nang pagka-uwi nga niya, naupo nga muna siya sa sofa at may naalala. Oo, alam na nga ni Cyrus na itinatago nga lang ni Irene ang anak nilang sa Irish. Isang araw kasi, nakilala nga niyang bata sa bahay mismo nila Irene nang wala nga ang babae doon. Nang kumatok nga siya sakto nga, nang bumukas nga ng pinto ay ang kanilang anak. "Daddy, is that you?" Sigaw nga kagad ni Irish. Magtaka nga si Cyrus at doon na nga ipinaliwanag ng ina ni Irene ang tungkol dito. Pero nakiusap nga si Cyrus na wag na nga lamang munang sabihin kay Irene dahil ayaw naman niyang mag-alala ang babae at ayaw nga niyang mabigla ito, lalo na at mas gumaganda nga ang kanilang samahan. Pumayag naman ang ina nito dahil wala rin naman siyang karapatan na manghimasok. Naging panatag din naman ang loob nila nang nalaman nga niya na hindi nga magagalit si Cyrus na sinikreto nga nila ang kaniyang anak. Nas naging malapit pa nga si Cyrus sa bata. Daddy, buti na lamang po nakilala na po kita. Alam niyo po, sobrang gusto ko na po talaga magkaroon ng daddy. Pero kailan niyo po sasabihin kay mommy na you know about me na? Habang hinahaplos nga ng lalaki ang buhok ng bata, sasabihin din natin sa tamang panahon kapag nakita ni daddy na ready na ang mommy mo. Promise yan. Sad nga nito. Samantala naghihintay nga ng taxi si Irene. Pauwi na nga sana siya galing trabaho ng isang sasakyan ang tumigil sa kanya. Sa pagbaba nga ng bintana ng kotse, bumungad sa kanya si Monique. "Pwede ba tayong mag-usap?" Tanong nga ni Monique. Mariin namang napalunok sa Irene. "Sige, walang problema." Nagtungo ang dalawa sa isang restaurant. Sad pa nga ni Monique. "By the way, congratulations pala sa relationship niyo ni Cyrus. I heard that he's really serious in you." Panimula pa nga ni Monique sa kabinaba nga ang tasa ng kape sa lamesa. Thank you." Maiksing tugon nga ni Irene. Mariin siyang lumunok bago muling nagsalita. "Monique, listen. Wala akong intensyon na. It's okay. Wala akong planong manggulo sa relasyon niyo. I think masaya talaga si Cyrus sa'yo, but then, Irene, ayoko na sanang sabihin pa to sa'yo pero ayoko namang lumaki nang walang ama ang anak ko." Sad nga ni Monique. Nanlaki ang mata ni Irene nang marinig ang bagay na yun. "Anak mo?" Marahang hinawakan nga ni Monique ang kamay ni Irene saka mapait na ngumiti. "Yes, anak namin ni Cyrus. Ayoko na sanang sabihin sa kanya at ayoko nang manggulo pa. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ko, hindi ba gagawin mo rin ang ginawa ko?" Hindi nakatugon nga si Irene. Pilit niyang pinipigil ang luha na pumatak nga sa kanyang mata. "Isa lang ang gusto ko, Irene. Please help me. Huwag mo sanang hayaang masira ang pamilya ko." "Anong gusto mong gawin ko?" Nalilito pa nga na tanong nga ni Irene. "Ikaw ang nakakaalam niyan. Babae ka rin. At alam kong alam mo kung ano ang tama." Nagsimulang lumuha si Monique dahilan upang tuluyang madurog ang puso na Irene. May pinakita nga na litrato si Monique na peke nga na ebidensya na kunwari may nangyari nga sa kanila nung gabing pinatawag nga niya ito sa kanyang tirahan. Pero ang totoo, umalis din naman talaga kaagad ang lalaki doon kinagabihan. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyong makipagkita sa Irene kay Cyrus. Masayang-masaya ang binata na makita nga ang kanyang nobya. "Bakit mo gustong makipagkita sa tabing dagat?" "Mismo ko no." Pabirong wika pa nga ni Cyrus. Impit na natawa si Irene. Tumingin siya sa dagat at nagsimulang magsalita. "Cyrus, alam mo bang mahal na mahal kita?" Wika nga nito. "Oo naman, ganun din ako sa'yo. Sobra pa." Natutuwang wika nga ni Cyrus. "Alam mo ba yung salitang, kung mahal mo ang isang tao pakawalan mo?" Kumunot ang noo ni Cyrus. "Anong ibig mo sabihin?" "Sinabi sa akin ni Monique ang nangyari nung isang gabi." Diretsong tumingin nga si Cyrus kay Irene. Nababakas nga ang pagkagulat. Nanlaki ang mata niya. "What?
Yes. Sabihin mo sa akin ang totoo kung nagpunta ka ba sa bahay ni Monique. For once, sabihin mo, may nangyari ba sa inyo? Hindi makatugon ang binata sa tanong nga ni Irene. Wala naman talagang nangyari sa kanila. Natigilan nga si Cyrus nang maalala ang gabing nag-inuman nga sila. Napamura na nga lamang siya sa isip. Sinasabi ko na nga ba? Irene, let me explain. Wala talagang nangyari. Pero bakit siya may larawan niyo? Saad pa nga nito. Nagsimula na ngang tumalikod si Irene. Agad namang hinawakan nga ni Cyrus ang kanyang kamay. Lumuhod pa nga ang binata at nakiusap nga dito. Please Irene, wag mo namang gawin sa akin to. I'm sorry Cyrus. Be a man. Masakit para sa akin to pero kailangan. Irene, wala ngang nangyari sa amin. Kung mahal mo talaga ako, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nakipag-inuman sa kanya ng isang gabi? At may litrato pa talaga siya. Sinasabi rin niya na may nangyari sa inyong dalawa. Hindi mahanap ni Cyrus ang itutugon sa dalaga. Naiwan nga si Cyrus. Natulala, hindi siya makamariwala sa pinagsasasabi nga ni Monique kay Irene. Hindi niya hayaang masira lang sila ng ganun-ganun lang. Nagsimula ngang lumayo nga si Irene kay Cyrus. Nagdesisyon itong mag-resign muna sa trabaho at sinubukan mag-apply sa ibang bansa. Kahit talang ulit nga siyang tawagan ni Cyrus, hindi na nga ito sumasagot para kay Irene. Tapos na ang lahat sa kanila. Kinaumagahan, mabigat ang pakiramdam ni Irene. Hindi lang ito dahil sa nalaman nga, subalit napansin nga niyang dumadalas din siya sa pagiging antukin. Hanggang sa isang bagay ang kanyang naisip. Delayed ako. Hindi kaya masusundan na naman si Irish? Nanlaki ang matang nasambit nga ng dalaga. Hindi ko pa man naaamin sa kanya pero heto na naman. Panibagong sekreto na naman. Nagmadaling nagtungo nga sa Irene sa butika at bumili ng pregnancy test. Nagulat nga ito nang makita ang resulta ng test. Buntis ako? Mangiyak-ngiyak nga na wika ng dalaga. Hindi kasama sa plano niya ang magdalang tao. Ngunit kahit paano tila natawa nga siya sa bagay na nalaman. At dahil nga nalaman niyang buntis siya, hindi na nga muna siya nagpunta sa ibang bansa dahil nga alam niya na baka hindi kayanin ng kanyang katawan lalo na't buntis siya. Umalis na nga lamang sila ng kanyang ina at ni Irish sa dating tinutuluyan at nagpunta nga sa ibang lugar at nag-apply nga siya ng ibang trabaho. Naging maayos nga ang buhay ni Irene. Nakabili ng mga bagay para sa pansarili. Hindi na nga niya problema ang pera at okay naman sila ng kanyang anak. Pero nagtataka ito kung bakit parati nalang may kausap si Irish sa telepono tapos sumahagikik pa. May mga pagkakataon pa nga na nagtitake nga siya ng picture sa kung saan-saan. Minsan nagsaselfie pa sila. Pero nagpatuloy talaga si Monique sa kanyang kahibangan. Makalipas ang 5 taon, pinilit pa rin niya si Cyrus sa batang pinagdadalang tao niya. Daddy, kailan mo po ako sasamahan sa school? Pakiusap nga nang akala nga ni Cyrus na anak niya kay Monique. Tinignan ni Cyrus ang anak. Aminado siyang malaki ang pagkukulang niya sa bata dahil malayo nga ang loob niya rito. Sinubukan niyang ipa-DNA ito noon pero lumabas, nakadugo niya talaga ang bata. I'm sorry son, busy si daddy eh. Malungkot na lumabas na nga lamang ng silid ang bata. Hanggang kailan may tatrato na ganito ang anak mo ha? Hindi sumagot si Cyrus. Bagkus nakatingin lang ito sa laptop. Ano ba Cyrus? Yung babae mo pa rin bang iniisip mo? Tila nagpanting ang tenga ni Cyrus at biglang sinara ang screen ng laptop. Hindi ba sinabi ko nang wag mong babanggitin ang bagay na yan? Galit na wika ni Cyrus. Mom, Dad, lagi na lang po kayong nag-aaway. Ayoko na. Sabay ngang napatingin ang dalawa sa batang si Red dahil sa sigaw nito. Agad na tumakbo nga ang bata palabas nga ng bahay. Hanggang sa maya-maya lang isang rumaragasang sasakyan ang bumangga sa bata. Nanlaki ang mga mata ni Cyrus at Monique. Red! Sigaw nga ni Cyrus. Tila nadurog ang puso ni Cyrus nang marinig ang malakas sa pagbangga ng kotse. Paun niya na pagtantong
Napamahal na rin siya sa bata. Nagmadali nga ang dalawa na tumakbo patungo sa kinaroroonan ng anak. Naligo nga sa sariling dugo ang bata. Hindi na nga nagkasaya pa ng oras si Cyrus at agad nga niyang sinugod sa ospital ng bata. Sa pagdating nga nila roon, kailangan operahan si Red at maraming dugo ang nawala sa kanya. I'm sorry, pero kailangan nating salina ng dugo ang bata. Kulang na rin ang dugo sa blood bank. Anunsyo pa nga nito. Handa ako mag-donate, Doc. Presenta naman ni Cyrus na halos mabaliw na. Tulala naman si Monique sa mga nangyayari, panay lang ang pagluha nito. Nagtungo si Cyrus sa blood bank para sa testing kung capable ba siyang mag-donate ng dugo sa anak. Ngunit gayon na lamang ang gulat niya sa sinabing, I'm sorry sir, may alam po ba kayo na ibang kamag-anak o kamatch ng anak niyo? You and your wife's blood did not match the patient. Po, imposible yon. Ako nga man ang pasyente. Kung may makakapagbigay ng emergency blood transfusion sa kanya, kaming mga magulang niya yon. I'm sorry sir, yun po kasing lumabas sa resulta. Hindi po talaga nag-match ang dugo niyo. Halo-halong katanungan ang tumatakbo sa isip ni Cyrus ng panahong yon. Napagalaman niyang hindi niya kadugo ang bata. Pakiramdam niya lumulutang ang kanyang paa habang naglalakad. Maya-maya lang nakita niya si Monique na may kausap sa telepono. Umiiyak. Ano ba, Bren? Kailangan ka ng anak mo. Alam mo namang ikaw lang ang match sa dugo niya. Sunod-sunod nga na pagluha nga ni Monique habang kausap ang lalaki. Ano ka ba? Alam mong masisira ang lahat kapag nagpakita ko dyan. Hindi ba binayaran mo ko para buntisin ka? Kung lalabas ako ngayon dyan, sira ang plano natin. Paliwanag naman ng lalaki sa kabilang linya. Wala na akong pakialam. Ang mahalaga maligtas ang buhay ng anak ko. Hanggang sa saad na nga ni Cyrus. What? Anong ibig mong sabihin? Natigilan nga si Monique sa pagsasalita. Dahan-dahang humarap nga ang babae sa narinig na boses mula sa likuran. Totoo bang narinig ko, Monique? Hindi ko anak si Red? Cyrus, let me explain. Nagmamakaawa nga na hinawakan ni Monique ang kamay ni Cyrus. Lumuhod pa nga ito sa harapan ng lalaki na animoy wala ng lusot sa kasalanang nagawa. Ano pa bang kasinungalingan ang sasabihin mo sa akin? Galit na wika ni Cyrus. Tila gumuho nga ang mundo ng lalaki nang malaman ang kalokohang ginawa ni Monique. Galit na lumabas si Cyrus sa ospital. Dahil nga sa panlolokong ginawa ni Monique, nawala sa kanyang babaeng pinakamamahal niya. Naset up siya. Ginawa pala ni Monique ang bagay na yun upang mahawakan nga si Cyrus sa leeg dahil hindi nito kayang mawala ang binata sa kanya. Nang maging maayos ang pakiramdam ng batang si Red at mailigtas nga ito sa bingit, tuluyang iniwan nga ni Cyrus si Monique. Kinasuhan niya ang babae at sinabing ipaalaga ang batang si Red sa pamilya niya. Sa ngayon isang bagay na nga lamang ang iniisip ni Cyrus, ang muling makita si Irene at si Irish at sabihin ang lahat dito. Samantalang nagdesisyon na nga rin na bumalik nga ng Manila sa Irene kasama na nga ang dalawa niyang anak, si Irish at ang batang si Jake. Anak, huwag kayong lalayo dito ha, may bibilin lang si mama. Bilin nga ni Irene kay Irish. Habang nasa convenience store nga sila at kumakain ng ice cream. Ngunit habang naglalakad nga, ang bata na si Jake ay isang lalaki nga nabangga niya at tumapon ng ice cream sa damit nito. I'm sorry sir, wika nga ng bata na ngayon. Takot na takot, baka kasi siya mapagalitan ng lalaki. It's okay, I can't change my clothes. Tugon nga ng lalaki. Lumuhod ito sa kangumiti sa bata. Ginulo ng binata ang buhok ng bata sa kamuling tumayo. Next time, watch your steps, okay? Anak, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap, pati si ate mo Irish. Sabi ko naman sa'yo huwag kang lalayo eh. Pagtawag nga ni Irene. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang lalaking nasa harapan niya ngayon. Cyrus? Gulantang nawika nga ni Irene. Sinong mag-aakala na magkikita sila ng araw na yon? Nagulat si Cyrus. Tinignan niya ang bata at muling bumalik ang tingin sa dalaga.
Nanganak ka? Nagtatakang tanong nga ni Cyrus. Mabilis kinuha nga ni Irene ang kamay ni Jake, pati na rin ang kamay ni Irish. Saka naglakad nga. Jake, we have to go. Nagmamadaling wika nga nito. Agad na hinawakan nga ni Cyrus ang palapulsuhan ni Irene upang pigilan nito sa pag-alis. Sandali, we need to talk. I'm sorry Cyrus, sa ibang araw na lang siguro. Binawi nga ni Irene ang kanyang kamay, saka nagmadaling sumakay nga ng kotse. Mom, sino po siya? Tanong naman ang anak niyang lalaki na si Jake. Just a stranger, anak. Wala sa plano, may Irene na sabihin kay Cyrus ang lahat, pero lingid sa kaalaman niya, alam na nga ni Cyrus dahil nga sa kanyang anak na si Irish. Matapos ang pangyayaring yun, nagtungo nga si Cyrus sa kanyang opisina. Hindi mawala sa isip niya ang nakita nga niyang batang lalaki kanina. Sir Cyrus, may problema po ba? Kanina pa po kayo balisa at nakatingin lang po kayo dyan sa laptop. Hayaan mo muna ako, may iniisip ako. Sir, kung hindi niyo po mamasamain, ano po bang nangyari? Hindi mo ba nakita? Nakita ko ang babaeng pinakamamahal ko, kasama ang mga anak ko. Napakatagal ko silang hinahanap. Nakita ko sir, para nga mas makasigurado, lihim na inimbestiga naman ni Cyrus si Irene kung kanino nga ba talagang anak, si Jake. Pero alam niya na sa kanya si Irish. Pero hindi niya akalain na nagkaanak pa nga sila muli. Kasalukuyang nasa trabaho si Irene nang makatanggap ng isang tawag. Hello? Pagsagot nga ng dalaga. Hello Irene, this is Cyrus. Pwede pa tayong mag-usap? Nanlaki ang mga mata ni Irene. Tila nagkaroon na nga siya ng kutob kung bakit tumawag ang binata at hindi nga siya nagkamali. Huminga ng malalim si Irene sa katumugon. Sige, siguro nga panahon na para malaman niya ang lahat. Pero kung gugustuhin niyang kunin ang mga anak ko, magkakamatayan muna kami. Matapos ang araw sa trabaho, nagtungo nga sa Irene sa sinabing restaurant ni Cyrus. I'm sorry kung pinatawag kita ng ganun-ganun lang. It's okay. Ano bang pag-uusapan natin? Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Tapatin mo ako. Anak ko ba ang batang si Jake? Sunod-sunod nga na tanong nga ni Cyrus. Alam ko mali ang mag-assume, pero ngayon, hindi ko nagagawin pa ang pagkakamaling nagawa ko dati. Alam ko na anak ko sa Irish at matagal na rin kami nag-uusap. Gulong-gulo nga sa Irene. Hindi niya alam na alam pala ni Cyrus. Pero tila wala na nga siyang magagawa pa. Dahil porsigido nga talaga si Cyrus at sinabi nga na hindi na uulitin pa ang naging pagkakamali niya dati at magpapakaama nga siya kay Jake. At it's time para bumawi na rin siya kay Irish. Oo, anak mo sila. Pero kahit ngayong alam mo na, wala namang magbabago, diba? Mayroon na rin. Alam mo bang matagal kitang hinanap? But then I failed. Marahang hinawakan ni Cyrus ang kamay ni Irene. Sincero itong tumingin ng diretso sa dalaga. I still love you, Irene. At kung si Monique ang inaalala mo, matagal na kaming wala. She lied to me. Hindi ko talaga anak ang batang pinagbubuntis niya. Maayos na pinaliwanag ni Cyrus ang mga nangyari sa relasyon nila ni Monique. Sinabi niya rin kung paano niya kinasuhan ng babae dahil sa pagsisinungaling. Sinabi naman ito na kahit papaano, dahil napamahal na nga ang batang si Red sa kanya, nagkikita pang rin sila at binibigyan niya pa rin ng sustento ang anak ni Monique. Naiintindihan naman niya ni Irene. At sa wakas nasabi na nga din ni Cyrus na matagal na nga niyang alam ang tungkol kay Irish. I'm sorry Cyrus. Kinagabihan nga ng confrontation na yun. Kinausap nga siya ng kanyang ina. Anak, may problema ba? Kanina ka patahimik ka. Tanong nga ng nanay ni Irene nang makita nga niyang dalaga sa silid nito. Wala naman po, Nay. Sina Irish po tsaka Jake. Tulog na po ba? Tanong nga ni Irene. Oo, kanina pa. Nga pala anak, may sasabihin ako. Ano po yun? Kasi si Cyrus nagpunta siya rito kanina. Sinabi niya sa akin lahat. Pasensya na. At naipagtapat ko rin ang tungkol kay Irish at Jake. Nakayukong wika ng nanay niya. Okay lang po, Nay.
Hindi ko naman po dapat tanggalin ng karapatan si Cyrus sa bagay na yun. Pero anak, wala ka na ba talagang planong makipagbalikan sa kanya? Sad pa nga nito. Yumuko si Irene. Ang totoo, sinasabi nga ng kanyang puso na gusto na nga talaga niya makipagbalikan. Anak, hindi na ako tumatanda. Gusto ko sana bago ako mawala sa mundong to, makita kitang ikasal at magkaroon ng pamilya at maging masaya ang mga apo ko. Nay. Hindi na nga muling nakatugon pa si Irene. Alam niyang tama ang kanyang ina. Samantala nagtungo si Cyrus sa isang bar. Kasama nga ang kanyang kapatid na si Marvin. Pinaumagahan, nag-aayos nga sa Irene ang baon ni Jake nang makatanggap siya ng tawag. Hello Marvin? May problema ba? Kinakabahang tanong nga ni Irene sa kausap. Irene, si Cyrus sa aksidente. Critical ang lagay niya. Mabilis nga na wika ni Marvin. Wala sa sariling bumagsak nga ang hawak na cellphone ni Irene, sabay sa pagluha. Walang sinayang na oras ang dalaga at agad nga siyang nagtungo sa ospital. Doon niya napagtanto na mahal pa rin nga niya ang binata at hindi niya ito kayang mawala. Cyrus? Sigaw nga ni Irene nang makita nga niya si Cyrus na nakahiga sa kama at nabalutan nga ng kumot. Sunod-sunod nga ang kanyang pagluha. Ang sabi ng bodyguard niya, uminom daw siya at naaksidente. I'm sorry Cyrus, kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo to. Marahang hinawakan ni Marvin ang balikat ni Irene. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Nagulat na nga lamang sa Irene habang umiiyak siya na bigla ngang nagtanggal ng kumot si Cyrus at pakanalang pala niya ang lahat. Cyrus? Nurse! Nurse! Sunod-sunod pa nga nasigaw nito pero pinigilan naman siya ni Marvin. Shh! Huwag ka nang sumigaw. Nalilito naman na napailing si Irene. Anong ibig sabihin nito? Bakit wala ka naman palang galos? Tanong nga nito kay Cyrus. Napangiti nga si Cyrus nang nakakaloko. Nang biglang, Daddy! Napalingon sila nang marinig nga ang tinig ng dalawa na sina Irish at Jake. Natinawag nga ang kanilang daddy. Anak, lumapit nga si Jake sa kanya. Mahigpit namang niyakap ni Cyrus ang mga bata. At inamin nga ni Cyrus kay Irene na gawa-gawa nga lang niya ang aksidente para sa wakas. Umamin na nga rin sa Irene sa kanya. At nagtagumpay naman siya. Pinagpapapalo pa nga siya ni Irene dahil sa pangyayari. Nasayang lang ang luha ko. Alam mo kahit kailan pilyo ka pa din no? Napangiti nga si Cyrus. Kung hindi ko ginawa to, edi sana hindi mo marirealize ang halaga ko. Sana magpapabebe ka pa dyan. Napangiti na nga lamang si Irene at yumakap nga kay Cyrus. At doon nga, nag-propose nga sa kanya si Cyrus. Mahal na mahal kita. Sobrang dami na nating pagsubok na pinagdaanan. Akala ko magiging okay na ang lahat nung malaman ko ang tungkol kay Irish at handa na sana naming sabihin ang lahat na matagal ko nang alam. Pero may pumasok na naman sa eksena at gumawa ng mga kasinungalingan at meron pang mga ebidensya kuno. Nasira tayo. Pero sana sa pagpapakasal natin, mas tumibay pa tayo. Mas tumibay pa ang tiwala natin para sa isa't isa. Napatango-tango nga si Irene habang umiiyak at hinalikan nga nito si Cyrus. Makalipas ang ilang buwan, nagdesisyong magpakasal nga sina Irene at Cyrus. May pagkainggrande nga ang kanilang kasal dahil hindi pumayag ang presidente ng kumpanya na maging simple lang ang kanilang kasal. Pero kahit na ganoon, naging intimate lang din naman pero enggrande nga ang preparasyon. Kasama nga ang kanilang mga anak. Namuhay ang dalawa nang may mainit na pagmamahal at sentro nga ng kanilang relasyon ng Diyos na mas nagpatatag sa kanila sa pagmamahal at tiwala nila sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Irene at Cyrus. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Neva Fajardo, Erlinda Chong, Vanessa, Jen, Chisa Dehino,
Presbyteros Rose, Noraini Aini, at shoutout na rin po sa lahat ng maulang sawang sumusubaybay